Karamihan naman siguro sa atin ay naranasan ng umibig ng taong alam nating hindi mapapasa atin. Marahil ay mas nakakaangat sila o kaya naman mas maitsura sila sa atin. Ako si Stella at ganito mismo ang nag-udyok sa akin gumamit ng kulam. Lingid sa aking kaalaman ay may nakagigimbal palang kondisyon na kapalit ang aking kahilingang magkagusto sa akin ang lalaking aking minamahal, na dahil lang sa pagsindi ng misteryosong itim na kandila ay mauuwi ang aming buhay sa trahedya. Noon pa man ay tahimik lang ang aking pamumuhay habang nangangarap. Mahina din kasi ang loob ko at wala akong tiwala sa aking sarili kaya hindi ako gaanong lumalabas ng bahay. Ang naging tanging inspirasyon ko ay ang makita si Mario. Matipuno at mabait na magsasaka si Mario at lagi ko siyang natatanaw sa bintana ng aking bahay tuwing siya ay nagsasaka. Dahil sa kanyang kagwapuhan ay hindi maiiwasang marami din ang nagkakagusto sa kanya at kaya hindi ako makalapit sa kanya. Kontento na ako sa aking tahimik na buhay bilang mananahi at masaya na lang akong nakikita siya araw-araw. Gayunpaman ay dumating ako sa punto na nalulumbay ako simula nang pumanaw ang aking magulang at naiwan akong mag-isa. Hindi ko maiwasang magselos sa mga babaeng kumakausap kay Mario at naiinggit ako sa kanilang lakas ng loob. Naisip ko kasing hindi naman ako kagandahan kaya hindi ako basta-basta mapapansin ni Mario. Di nagtagal ay lalo akong naging malungkot. Ang aking dating inspirasyon ay nagiging sanhina ng aking kalungkutan dahil sa aking pagkalumbay. Tuwing gabi ay nagmumukmuk ako sa aking bahay dahil hindi ko matanggap na hindi mapapa sa akin si Mario at tatanda na lang akong mag-isa. Kaya naman nabuhayan ng aking loob nang mabalitaan ng isa umanong mangkukulam na kayang magpaibig nang hindi gumagamit ng gayuma. Gayunpaman ay nababalot daw ng kababalaghan ang mga kulam ng matandang babae na tinatawag na Tiyang Esther. Agad kong pinuntahan ang mangkukulam para humingi ng tulong. Tinanong ako nito kung nais ko bang mas mapalapit sa aking lalaking ginugusto o kaya naman may nais daw ba akong pagandahin sa aking sarili. Nagulat siya nang hilingin ko ang lahat. Naglabas ito ng itim na kandila at nagpaliwanag na ang kapalit ng aking nais ay kasing bigat ng aking ihihiling kaya siguraduhin kong kaya kong tanggapin ang isisingil ng kandila. Agad kong sinindihan ang kandila at hiniling na mahalin ako ni Mario kahit anong mangyari. Hindi ko na pinag-isipan ang maaaring maging kapalit ng aking hiling at handa akong ibigay ang lahat. Magkagusto lang siya sa akin. Lingid sa aking kaalaman ay mabigat pala ang parusa sa aking hindi pakikinig sa babala ni Tiyang Esther sa akin. Kinabukasan ay inaabangan kong makita ulit si Mario at nagbabaka sakaling tumalab na ang aking hiling. Nagtaka ako nang hindi ito makita buong araw kaya nagtanong-tanong ako. Nagulat ako nang mabalitaan ang nangyari kay Mario. Natagpuan itong nakahandusay di umano na parang inatake sa puso. Kinagabihan pa daw ito hinahanap ng kanyang magulang at tila inabutan ito sa gitna ng daan. Nagtaka ang lahat dahil masigla at bata pa siya kaya naisip kong baka konektado ito sa aking kulam. Nagluksa ako sa balita ngunit nanaig ang aking takot at konsensya dahil nararamdaman kong ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Buong araw akong nagpalahaw sa bahay at nagkulong sa aking kwarto
dahil hindi ko matanggap na mawawala si Mario ng biglaan. Agad kong pinuntahan si Tiang Esther at pilit siyang pinagpaliwanag. Ang tanging sagot lang niya sa akin ay binalaan niya ako, kaya ako lang daw ang tanging masisisi. Nangatwiran akong para saan pa ang aking kahilingan kung wala na si Mario. Sinabi ni Tiang Esther na misteryoso ang kandila, ngunit siguradong gagawan nito ng paraan ang aking kahilingan. Masyadong malaki ang hiniling ko, kaya ang pinakamamahal ko ang siningil nito sa akin. Agad akong umalis at patuloy na nagluksa. Habang naglalakad pa uwi, ay napaisip akong ganun ba ka-imposible na mahalin ako ni Mario. Napagtanto ko na marahil ay dahil ni hindi man lang ako nakapagpakilala dito o nagsikap lapitan siya. Habang nag-iisip, ay nagulat ako sa kaluskos sa aking likod. Pagharap ko, ay tumambad sa aking harapan ang naaagnas na itsura ni Mario na papalapit sa akin. Halatang galing ito sa hukay dahil puro dumi at insekto ang gumagapang sa katawan niya. Habang naglalakad siya papalapit, ay sinasambit nito ang aking pangalan. Nanigas ang aking buong katawan dahil napagtanto kong nagkatotoo nga ang aking kahilingan na magustuhan ako ni Mario, ngunit sa paraang siya ay nabuhay muli sa pagkamatay. Sa takot ko ay agad akong dumampot ng bato at nilabanan si Mario. Pinagpupukpok ko ang ulo nito hanggang sa hindi na muli siya nakabangon pa. Naisip kong maaaring nais akong isama nito sa hukay para habang buhay kaming magsama. Napagtanto kong hindi ganong klaseng pag-ibig ang nais ko. Kaya naman natuto na akong hindi mabulag sa ideya ng pag-ibig. Hindi dapat puro pangarap lang at kailangan din ng pagsisikap, lalo na pagdating sa pagmamahal. Naisip ko din na hindi dapat basta ipagpalit ang mga importanteng bagay sa ating buhay. Agad akong bumalik kay Tiang Esther at humingi ng tulong para siguraduhing matahimik na ang kaluluwa ni Mario. Pinagdasal kong makahanap ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa, lalo na't dala ng aking konsensya ang kanyang pagkamatay. Nang dahil sa aking desperadong pag-ibig, ay mas lalo pang nawala sa akin ang aking minamahal. Noon ay pangarap ko lang na makilala ako ni Mario at hindi siya mawala sa aking buhay. Ngayong pumanaw na siya, ay habang buhay ko na siyang hindi na makakapiling pa. Maging leksyon sana ang aking kwento sa mga taong nangangarap na umibig dahil pagsisikap at pagpapakatotoo ang unang hakbang. Walang madaling daan pagdating sa pagmamahal at walang kulam ang kayang pumalit sa tunay at totoong pag-ibig.